Good morning mga Sigler. So ito na naman pumuling ang inyong Sigler's Kalikot Moto. So for now, meron tayong additional upgrade para sa ating enduro bikes. So bumili ako ng nakitang magandang brake and clutch lever. Kasi yung brake and clutch lever natin stock pa to. So ito yung nandito sa ito yung nasa MX250 natin. So stock siya. And kung papansinin nyo, well actually okay naman to guys. Goods naman yung lever natin. Pero madali kasi itong mabaluktot at saka madali siyang mabali. Okay. So ang ginawa ko, meron akong binili dati sa Rusi. So ito yung Rusi natin. Okay. So yung sa Rusi meron akong binili dati. Pakita ko sa inyo. So yan, yung sa Rusi natin, meron tayong kinabit dati na RCB. At magandang klase to guys, napakatibay. Nakakailang bagsak tong motor na to. Actually hindi siya basta-basta nababaluktot banda dito. Tsaka semi-breakable to. One way lang yung niya. Pag gumanon yung motor mo, so actually hindi siya mababalik ka agad. Meron pang isang fully breakable, yung meron namang banda rito at saka pababa. So ito is one way lang siya. So ito lang yung pwede mong mabend sa kanya. And ito yung sa brake. So ito yung sa preno natin. So mapapansin ninyo, RCB din to. And napakagandang klase guys. Okay, so ngayon meron akong binili para sa ating MX250. Okay, so ang binili ko is, mapapansin ninyo, meron tong ang nagustuhan ko rito, this is JFG product sa Lazada. Sa Lazada ko siya nakuha. Actually to parang ASB category. So ang nagustuhan ko sa kanya, itong adjuster ng clutch. So kasi napakadali niya mag-adjust. Ipupul mo lang, ikot-ikot mo lang. Yeah. So hindi siya katulad nung luma. Ito, hindi siya katulad nung nung sa stock. Ikutin mo muna tong lock niya, tapos saka mo to i-adjust. So although syempre kung pag bago ka naman mag-trail, syempre dapat nakaset na to Pero may times na pag may ibang riders na gustong sumubok or gumamit ng mo, and then they can easily adjust yung itong part na to. So actually yun lang naman, wala namang ibang difference. At saka kung titingnan natin yung klase ng lever, napakatibay niya guys. And rin to, breakable din, semi-breakable. And ito yung sa clutch, no? Tapos so finit ko muna dito sa Rusi natin kasi ililipat ko to yung brake niya is maliit lang, no? Napakaliit. So ito yung handle, maliit lang siya. So tapos ang dali niyang ipreno, tapos semi-breakable din to. Okay. So mamaya ililipat natin ito part na to. Lalagay natin dito. Tapos itong sa stock ng MX250 natin, for the meantime itatago lang muna natin to. Kasi meron din akong isa pang biniling master pump na black din naman, na same style sila nito. So ang iniisip ko is pag dumating na yun ang ipapalit ko dito sa MX250 natin. Para ang iniisip ko kasing concept niya is lahat siya black ang harapan, maliban dito sa handle na merong accent ng red.
Okay? And another thing, ang magiging problema natin dito kasi, okay, so yung ating light switch, ito yung stock niya. Light switch, kill switch, tsaka horn natin. So magkakasama lang yan sa isang part. Okay. So since nagpalit tayo ng clutch lever, problem natin is hindi na to kakasya. Okay? So ito yung kabuuan ng ng wiring ng harap ng ng motor natin. So ayan. Ito yung digital meter niya. Okay, tapos ito yung sa brake. So yung sa brake natin actually hindi na natin kailangan to. So mamaya tatanggalin na natin to. Actually madali lang kasi siyang tanggalin. Something like, so later tatanggalin natin tong brake. Hindi na natin kailangan yan. And then ito yung kill switch natin. So kailangan natin to. So ito sa pag check nung wirings natin dito. Be careful lang guys, no. Kung hindi kayo maselan at kailangan nyo pa yung warranty ng motor ninyo. So wag tayong wag nyong pangahasan na galawin yung pinaka main wiring niya rito. So itong part na to, ayan. Kasi nung tinanong ko yung dealer dito, wala silang problem. Ito tong part na to, itong mga connectors. Kasi pag nasiraan ka nito, pwede mo siyang palitan DIY. So which is basta wala lang puputulin na wire dito sa main line. Pero something here okay lang daw. Kasi may connector naman yan eh. So kung magkaiba nga naman ng connector, pwede mong gamitin ito, putulin mo na lang siya. Pero hindi naman daw yun part. So ang talagang chine-check nila is something yung dito sa pinaka main line hanggang doon sa loob. Okay? So ang gagawin natin, natin ko lang yung mga in order ko. So separate kill switch at saka three-way switch ng light. Tsaka nag-iisip ako kung lalagay ko pa ba yung horn or pwedeng wala na. Okay, pero maganda kasi meron ding horn sa sa trail para pag naiwan ka, so busi-busina ka lang doon. Okay, pero mostly naman ng mga enduro cross na motor, yung iba wala naman talagang busina. Okay, so mamaya pakita ko sa inyo kapag na-change na lahat yung ating handlebar. Okay, so yun guys.
paglipat ng ating master pump. So kumakapit naman to kasi hindi naman siya naubusan ng fluid, pero importante pa rin na ma-bleed out natin yan kasi it could be baka may hangin. So mas importante yung walang hangin dapat sa loob ng hose line niya. Guys, so update tayo doon sa ginawa nating pagpapalit ng lever at saka ng switches. So currently yan yung itsura niya ngayon, and then nakapag-wiring na tayo ng switch. So ito na yung switches natin bago na yan. Hindi na siya yung ganitong style. Okay, so style na natin ngayon, ito na. So kasi nga tatama dito yung pinakabilog na malaki, yung box. Tama dito yun. So pinalitan natin. So ngayon mas okay na siya. Yan. Okay. So nagpalit tayo ng sa horn. Ito yung kill switch natin, tapos ito yung light. Okay. So later on nag-isip ako magpalit ng dalawang mini driving light. Palagay ko dito kasi yung halogen niya, ito yung talagang original na ilaw niya, medyo mahina yan. Tapos meron akong problema dun sa head, kasi yung head niya pag nakikita nyo parang nag-fade yung loob. Yun yung mga black. Dito meron na rin. Tapos gusto kong palitan yung mukha niya. So ang iniisip ko is racing plate number. Tapos mini driving light. Okay, so abangan yan. So for now, testing muna natin. Ito yung kanyang lights on, power on. Tapos ito yung sa ignition switch. Ilaw natin. Ayan yung high. Ito yung low. Okay. Ito yung high niya sa taas. Ito lang makita. So ayan yung high. Tapos ito yung off. Yung off niya, madali lang siya i-off. Ito yung on. Ito yung low. On. Kasi ito yung high. Yung busina. Tapos yung ating kill switch. Yan. So yung kill switch. Yung kill switch kakabit ko lang ngayon. So, mas gusto ko yung ganito yung kill switch, mas maganda. Isa pa kasi yung dati napasok ng tubig. So ngayon ito waterproof daw. Susubukan natin pagkagulan. So yan yung kill switch niya. Push button na lang siya. Tapos nakapagpalitan tayo ng lever. Okay na rin sa brakes natin. So headlight na lang ang kulang natin. Okay. So yun guys. Ayan. Palitan natin yung ilaw. So currently stock ba na yung ilaw, pero later on magpapalit tayo ng mini driving light. So ito na yung itsura ng kanyang handle lever. Tapos yun yung sa kabila. Tapos yung switch natin. Tapos yung ating kill switch. So yun guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mali, ito po ang inyong Sigler's Kalikot Moto. Bye.